Magandang araw, magandang gabi o kung anong oras ka man nakikinig ngayon. Malugod kitang binabati at inaanyayahan sa unang yugto ng Payapa Stories. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Huminga ng dahan-dahan at hayaan mong akayin ka ng aking tinig patungo sa isang paglalakbay ng pag-ibig, pangarap at pag-asa. Ngayon, samahan mo akong silipin ang liwanag na kumikislap kahit sa pinakadilim na gabi. Si Lyra, 12 anyos, ay laging tumitingala sa langit. Habang nakahiga sa banig sa labas ng kanilang maliit na kubo, nakikita niya ang kumikislap na mga bituin. "Nay," bulong niya, "balang araw, aabutin ko rin ang mga bituin." Ngumiti ang kanyang ina, si Aling Deli, kahit ramdam ang bigat ng katawan dahil sa paglalako buong araw. "Anak, kahit gaano kadilim ang paligid, tandaan mo, may bituin na para sa'yo." Simple ang buhay nila. Wala silang kuryente. Ang ilaw nila gabi-gabi ay gasera at ang musika ay hampas ng hangin sa mga dahon ng niyog. Pero ang pangarap ni Lyra mas maliwanag pa sa anumang ilaw. Ngunit isang araw, nagkasakit si Aling Deli. Hindi na siya makalako ng maayos at halos wala nang maibigay na pera para sa pang-aral ni Lyra. "Nay, huwag kang mag-alala. Ako na muna ang tutulong," sabi ni Lyra habang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. Kahit pagod at madalas walang benta, hindi siya sumuko. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada, nililingon niya ang langit. "Bituin, sana pakinggan niyo ako. Bigyan niyo lang ako ng lakas." Isang guro ang napadaan at nakita si Lyra na nagbabasa ng lumang libro habang nagtitinda. "Anak, gusto mo bang mag-aral ng mas maayos? May scholarship dito sa bayan. Subukan mo." Kumislap ang mata ni Lyra. Kahit walang pamasahe, nilakad niya araw-araw ang ilang kilometro papasok sa bayan. Nagtitinda sa umaga, nag-aaral sa hapon, nagbabasa sa ilalim ng gasera sa gabi. Ang kanyang ina, kahit mahina, ay palaging nakangiti. "Lyra, ikaw ang bituin ko. Kahit saan ka makarating, lagi mong tandaan yan." Lumipas ang ilang taon. Si Lyra, na dati nagtitinda lang ng sampagita, ay nagtapos bilang pinakamataas sa kanilang klase. Hawak ang medalya, lumapit siya sa kanyang ina na nakaupo sa harap ng kanilang kubo. "Nay, para sa iyo ito. Ikaw ang dahilan bakit ko naabot ang mga bituin." At sa gabing iyon, habang magkahawak ang kanilang kamay, tumingala sila sa langit. Hindi na madilim ang paligid dahil kahit gasera lang ang ilaw,
kumikinang ang mga bituin sa kanilang mga mata. Ang kwento ni Lyra ay paalala na kahit gaano kadilim ang ating sitwasyon, may liwanag pa ring nag-aabang. Minsan, ang liwanag na iyon ay galing sa ating pangarap. Minsan naman, ito'y galing sa mga taong naniniwala sa atin, gaya ng isang ina na handang magsakripisyo para sa anak. Ang mga bituin ay hindi lamang nasa langit. Minsan, nasa loob natin sila, naghihintay lang na lumabas kapag hindi na natin kaya ang dilim. At dito nagtatapos ang kwento ng mag-ina na hindi sumuko sa hamon ng buhay. Kung ikaw man ay nasa madilim na yugto ngayon, tandaan mo, kahit sa pinakamadilim na gabi, may mga bituin na magbibigay liwanag. At gaya ni Lyra, kaya mong abutin ang iyong mga pangarap. Kailangan lang ng tiyaga, dasal, at paniniwala na may naghihintay na bukas para sa iyo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huminga ka ng dahan-dahan, dalhin mo sa iyong puso ang paalala na ang pamilya ay haliging bumabalikat sa atin kahit sa pinakamadilim na panahon. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang sundan ng payapa para sa mas marami pang mga kwento ng buhay at pagmamahal. Hanggang sa muli, manatili kang payapa.